Nabalitaan na ba ninyo yung ginawa ng mga taga Davao kay Pangulong Marcos Jr.? Hindi ko na ho pakikita sa inyo yung video at saka parinig yung audio kasi ang tingin ko kawalan ng respeto, kawalan talaga ho ng kaalaman siguro. Pero hindi ko nila lahat. Yung gumawa po ng ingay na yan at paninigaw sa ating Pangulo, hindi ko alam kung ano ang mga pinag-aralan at kung saan sila galing. Kasi ako ho halos 15 taong pabalik-balik sa Davao, lalo na sa Davao City. At yung iba-ibang Davao region, parte ako ng Davao del Sur, Davao del Norte, at yung Davao City mismo. Maraming professional at matitino, magagaling na tao dyan. Tahimik ang pamumuhay at nananahimik lang. Pero yun pong mga ituring nating nambastos o kung ano-ano mga sinisigaw habang ang Pangulo ay namimigay ng tulong sa mga biktima ng earthquake. Ganun pa yung kailang ginawa. So tama yung aming kasamahan sa media na si Montulpo na hindi lang niya ikinahihiya kung hindi sinabi niya talagang mukhang galing sa bundok yung mga tao. Alam niyo, ang pamilyang Tulpo ay taga Davao yung mga yan. Kilalang kilala nila ang mga mamamayan sa Davao. Dapat hindi ganon. Biktima na nga kayo ng earthquake, lindol, okay, kinakalinga na kayo, tinutulungan na kayo ng gobyerno. Lahat ng cabinet secretary na merong resources, manpower, ipinadala ng Pangulo para 100% whole government approach ang pagtulong sa earthquake, biktima ng earthquake sa Davao region. Tapos sumunod ang Pangulo kinabukasan at siya mismo ang namigay at inalam personal ang kalagayan ninyo. Tapos sinisigawan nyo. At Duterte nyo ang sinasabi habang ang Pangulo ay nandyan at namimigay ng tulong. O alam ng mga Pilipino, kayo ay maka-Duterte. Pero ilagay naman nyo sa ayos. Kaya sa akin pong opinion at analysis, kaya hindi kayo nakakakuha ng suporta sa matitinong Pilipino kasi yung inyong ginagawa. Napakababaw ng level. Napakababaw. Pambabastos sa Pangulo. Hindi ako spokesman ng Malacanang. Pero respeto, pinuntahan na nga kayo dahil biktima kayo ng kalamidad, biktima kayo ng earthquake, hindi pa kayo magpasalamat. Kung ano-ano pang mga sinasabi niyo at ginagawa niyo. Di ba? Tapos pag hindi nagpunta dyan ng Pangulo at walang ginawa ang tulong ang gobyerno, galit kayo. Ngayon tinulungan kayo at pinuntahan kayo ng personal kung ano-ano pang pambabastos ang ginawa nyo. At nakita yan sa buong mundo. So, tayong mga Pilipino, kasama sa inyong kapalpakan, kababawan, kawalang respeto, mga taga-bundok na galaw, pasintabi na hindi ko nila lahat, inuulit ko, maraming professional, matitinong negosyante, estudyante, at makatao sumusunod sa batas ang mga taga Davao Region at taga Davao City. Kakaunti po yung may pagkabastos talaga. Nakita sa North and Central America, napanood sa buong mundo ang inyong ginawa sa ating Pangulo. Kung sino ang nag-utos sa inyo, bakit kayo sumunod? Wala yung pakialam sa mundo. Kung wala naman nag-utos at kusang ginawa nyo, talagang napakababaw ng inyong pagkatao. Hindi po dapat ganyan. Alam nyo, sa buong mundo, lahat nagkakaroon ng kalamidad. Nagkakaroon ng earthquake, nagkakaroon ng flooding, nagkakaroon ng mga typhoon. Pag ang presidente nila, prime minister, nagpunta doon sa mga biktima, hindi ginaganon. Tuwan-tuwa pa sila at pinasasalamatan dahil binigyan ng panahon at binigyan sila ng tulong. Dapat ganon para makatao, makadiyos at may pinag-aralan. Pero yung ginawa nyo ng pambabastos kay Pangulong Marcos sa kabila ng lahat ng pagtulong, mabait lang ang ating Pangulo. Hindi po yan damage o hindi po yan kakulangan ng Pangulo. Kayo na gumawa niyan, kayong mga taga-Davao, yung matitinong taga-Davao, bakit kayo pumapayag ng ganyan? Nasa lugar nyo ay may mga taong ganito. Bakit nyo pinapayagan niyang ganyan? Dapat yung ganyang klaseng mga tao ay hindi naririnig, hindi pinalalapit sa isang Pangulo dahil sa halip na magpasalamat, iba ang ginagawa at sinasabi. Biktima na nga kayo ng earthquake, ng lindol, namumulitip, politika pa rin kayo. Ang isinisigaw nyo, Sara, nasan ba yung Sara nyo? Nasan ba yung Duterte nyo? Yung isa nakakulong sa dahig.
Yung isa pa gala-gala, lutang, hindi natin alam kung saan pupunta. O yung mga Duterte, napakaraming Duterte. May konsihal, 3 yata o 2 yung congressman, hindi ko alam kung anong ginagawa nila. May mayor pa yung Duterte. Lahat ng Duterte nakapwesto eh. Pati yata tuta may pwesto eh. Di ba? O, nasan sila? Ha? Tapos ngayon ang Pangulo nagpunta dyan, ay ganyan ang ginawa nyo. Nandyan ang lahat ng cabinet secretary na merong karapatan at obligasyon tumulong sa mga biktima ng lindol. Napakalakas ng lindol sa inyo. Nagsusunod-sunod na ang kalamidad dyan sa Mindanao at sa ating bansa. Ganyan pa rin ang pinapakita nyong pagkatao at ugali sa international community. Kung hindi nyo alam, dahil kanong kababaw kayo, lahat ng inyong ginagawa nasa social media at nakikita sa buong mundo. Sinisira nyo ang reputasyon ng mga Pilipino. Sinisira nyo ang pagkatao ng Pilipino at ng Pilipinas. Samantalang kayo'y kakaunti, ilan lang kayo. Katiting lang kayo. Huwag kayong gumawa ng pangalan sa kababawang pamamaraan. Irespeto nyo ang batas, irespeto nyo ang Pangulo kung kayo ay Pilipino. Para kayo irespeto, dapat nirespeto nyo ang elected president na gumagawa ng tulong sa inyo. Ganon lang po yun. Kahit sinong presidente, dapat nirespeto kapag sila nakapwesto. Kasi elected yan eh. Hindi naman yan ini-appoint ng sino. Elected yan, dumaan sa proseso ng eleksyon. Bakit wala kayong paggalang? Dahil gusto nyo ay palitan at ipalit nyo yung gusto nyo. Hindi pwede dahil kakaunti kayo. Majority ng mga Pilipino hindi maniniwala sa inyo. Kaya tandaan nyo sinasabi ko sa inyo, walang personalan, issue lang, opinion lang ito. Kaya patuloy na lumiliit kayo, patuloy na kayo nagkakawindang-windang, patuloy na nag-aaway-away kayo, ultimong pagkain, pinag-aawayan nyo. Lahat na lang pinag-aawayan nyo, pati buhay ng mga Duterte, pinag-aawayan nyo kasi ganyan kayong kababaw. Hindi ko alam kung saang planeta kayo nanggaling. Hindi nyo kinakahiya ang ating bansa, hindi nyo kinakahiya ang mga Pilipino. Naniniwala ako pati sarili nyo, hindi nyo kinakahiya, pati ang inyong pamilya. Kasi galawang sanggano, galawang walang pinag-aralan, galawang taga-bundok. Nabuti pa yung ibang mga taga-bundok, matitino. Hindi lahat ng taga-bundok ay katulad nyo. Maraming taga-bundok ay matitinong Pilipino. Maraming mga taga-Davao ay professional at matitino. Hindi ko nila lahat. Kakaunti kayo. Kaya yung matitino dyan sa Davao Region, matitino dyan sa Davao City, pagsabihan nyo, huwag nyo samahan ang mga sanggano na mga galaw na iba dyan. Hindi mo alam kung saan galing talaga sila.